pamahalaan na yan daw ang para bagang gagawin nilang hostage itong mga mauukupahan nilang lugar at ibibigay nila ang kanilang demanda na hihilingin ito ay sundin ng gobyerno bago sila bumitiw at ibalik sa pamahalaan ang kanilang mga naukupang mga teritoryo. Ngayon, iisa-isahin ko po sa inyo itong sinasabing 10-point demand na ito. Mabuti nang matalakay natin sa kanila ang issue ito para mamilanagan tayo at maintindihan natin ang punot-dulo nitong mga nangyayaring itong mga bosabil sa ating bansa sa kasalukuyan. Itinutsubibo tayo, mga kababayan ko, ng pamahalaan ito, ng kanilang mga alipores sa hukbong sandatahan. Tayo po ay nagkakaroon ngayon ng mga iba't ibang insinuasyon at ito ay lilikha ng kaligaligan sa isipan ng bayan kapag nagpatuloy ang ganitong mga sistema. Kaya eto po ang 10-point demand nila. Una, ouster of leftist officials in the government. Pag-aalis daw po ng mga makakaliwang opisyal sa pamahalaan. Ito yung mga makakomunista. Ito yung isang bagay na nalalaman natin sa kasalukuyan na talagang maraming mga nasa gobyerno ngayon ang humahawak ng mga sensitibong posisyon na makakomunista. At sa biglang malap ay talagang makikita ninyong maganda ang idinidimandang ito. Ano po mga kababayan? Pangalawa, scrapping of the proposed bill legalizing the Communist Party of the Philippines na hindi na raw po itutuloy, wag ituloy yung panukalang batas na nililigalisa ang Partido Komunista ng Pilipinas. Sapagkat ito'y isa ring katotohanan na sa ngayon ay merong nakahaing panukalang batas sa Kongreso na kung saan ay hinihingi dyan sa batas na yan na legalisahin ang Partido Komunista ng Pilipinas. Pangatlo, granting of amnesty to the coup plotter. Pagkalooban daw po ng amnestiya itong mga nahuli sa kakulong na mga nagbalak ng kudeta. Yan ay katulad nga itong sina Coronel Padilla, sina Coronel Canda, itong maging si Coronel Onasa, at marami pang ibang mga opisyal ng ating hukbong sandatahan na noon ay bahagi ng organisasyong Reform the Armed Forces Movement o yung RAM. Pangapat, investigation of officials accused of graft and corruption. Investigasyon daw po ng mga opisyal ng pamahalaang ito na akusado sa katiwalian. Panglima, repeal of bill renaming public streets and facilities such as airports and parks. I-repeal na daw, mga kaubayan, ang mga batas na nagbabago sa pangalan ng ating mga lansangan at ng mga pasilidad na katulad naman ng airport at ng mga parke. Ito po ay dala ng, alam niyo naman, ng maupo itong administrasyon ito. Kita niyo naman yung airport, biglang inilagay sa pangalan ni Ninoy Aquino. Pero mapupunan ninyo ako, hindi ko matawag-tawag na Ninoy Aquino International Airport yan hanggang ngayon. Kung aking tawagin, yung airport natin ay Manila International Airport. Ito'y mga gawa ng mga pagsisipsip ng mga nasa Kongreso kay Mrs. Aquino ay nagkakandara pa ang mga iyan ng pagbabago sa mga pangalan ng mga tulay, ng mga kalsada, ng airport at puro Aquino ang gusto nilang ilagay. Tulad ng mga kalsada na kapangalan ng unang ginang Mrs. Imelda Romualdez Marcos, pinapalitan nila yan. Mga kalsada na kapangalan ng Pangulong Marcos, inaalis nila yan. Anong bagay na